Blessed po ba tayo? Yes. Amen. Nakikita ko naman sa mga ngiti eh. Meron bang natutulog? Wala naman siguro. Kasi yung ating worship kanina talagang sa sobrang mapapapikit ka dahil naaalala mo kung anong ginawa sa iyo ng Panginoon. Baka yung iba makakalimutan. Nakakatulog. Amen. Okay na yung mic, bro. Ayan. Okay, ulit. Blessed po ba tayo? Yes. Amen. Handa na kayong tanggapin ng salita ng Panginoon ngayong gabing ito. Amen. Sige, before that, let's pray. Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat once again for tonight. You said in your word, 2 or 3 gathered, there you are in the midst of them. This is why right now, Lord God, we acknowledge your presence. And we acknowledge the presence of the Holy Spirit. Lord, you be the one to speak at bawat salita na lalabas sa aking bibig will go directly to the hearts of the people tonight that they may be able to see the word of light, the seed of your word. In this we pray, in Jesus' name. Amen and amen. Baba mo yung monitor malakas. Ayan. Okay naman dyan, no? Amen? Alright. So, ang title ko for tonight is, actually, Monday pa lang binigay na sa akin ng Panginoon ito. Pero Monday, Tuesday, Wednesday, hindi ko alam paano ko ilalagay. Sobrang daming binibigay ng Panginoon sa akin. So, sabi ko, so right now, I'm just gonna bear with me. I think it needs a more polishing pang kailangan gawin dito sa teaching na ito. But, the only thing na gusto kong matanggap din nyo ngayong gabing ito is maintindihan nyo talaga kung anong tinanggap ninyo. That we are kingdom citizens of God. Amen? So I want to start with a story. Alam niyo may storya ng, good king at saka bad king. Alam mo kung narinig nyo na yun. So, kwento ko lang sandali. Yung good king kasi, ang ginawa nitong may good king, may bad king. Tapos itong bad king, ang ginawa niya, may anak yung good king. Ang ginawa niya, doon sa anak ng good king, kinidnap niya ng baby. So, ang ginawa nung bad king, nung kinintap yung baby nung good king, pinatira niya talagang parang, alam mo, pinalaki niyang kumakain sa sahig, ganyan, lahat. Parang gano'n ang pinalaki niyang gano'n. Until such time na nalaman na ng good king na nandun pala yung anak niya na nawawala. So, syempre, pinarescue niya. At nung na-rescue niya na, dumating doon sa kanila, doon na sa kaharian niya, nandun na sa kingdom niya, nung good king. Pagdating doon, syempre, anak, tika na, kwarto ka. Pag, alam mo, nadatnan nung good king na yung natutulog yung anak niya, maganda ng kwarto, comforter and everything, natutulog siya sa sahig. Kasi hindi niya alam na kama yun. Ever since, talaga alam niya na yun lang yun. Tapos kumakain siya, doon sila, kain na tayo. Andun din siya sa sahig. Hinihintay niya yung malalaglag kasi hindi niya alam eh. Ganun ang ginawa sa kanya ng bad king. Amen? So, ang ginawa nung isang kapatid niya, yung prince, yung anak nung good king, kinausap niya yung anak niyang isa, sabi niya, tulungan mo yung kapatid mo na ituro mo sa kanya kung paano maging isang anak na nandito na siya sa kaharian natin ulit. So, ba't ko sinabi ito? Ba't ko inumpisahan dito? Tayo, lahat kasi dito magkakapatid tayo. Lahat ng tumanggap sa Panginoon, kapatid na natin. Amen? At hanggang ngayon, doon sa mga hindi pa tumatanggap at doon sa mga nakatanggap na, hanggang ngayon, nakalimutan nila na inailipat na sila ng kaharian. Nakalimutan nila at hindi nila maintindihan kung ano yung ngayon na meron na sila. Amen? At kapatid natin sila. Unawaan po. So katulad nung sinabi ng good king dun sa kanyang anak na isa, tulungan mo kung paano umupo, kung paano kumain, kung paano matulog dito sa bagarang. Alam mo yun, tulungan mo. At ganun din ang ginagawa natin. And this is why we do this. This is why we have this fellowship, kaya may fellowship, kaya may ganitong mga pangyayari, ganitong event, at ganitong worship service, at ganitong tinuturo natin ng salita, nang sa ganun, maipamahagi din natin sa iba. Amen? At naniniwala ko ngayong gabing ito, maipapamahagi natin ito, kasi ito ang salita at ang message ng Panginoon sa ating ngayong gabing ito. I want to start, this is my title for tonight. It says, Thy Kingdom Come. Alam mo, before, I was a Catholic before. No, Catholic naman ako nag-start. We were born and raised as Catholic. So ito lagi, sa mga Katoliko dyan, merong, alam mo yun, alam mo yan kasi Our Father who art in heaven, will be your name, diba? Your kingdom come. Pero hindi natin maintindihan nun. Ano ba yan? Ano ba yan? Your kingdom come. Alam niyo ang susunod dyan, di ba? Thy kingdom come. Ano susunod dyan? Thy will be done. So dito pala makikita natin that the general will o isa sa kalooban ng Panginoon ay ang ano? His kingdom come. And yung kingdom na yan, alam niyo ba kung paano darating dito? Tumating na noon eh. Paano darating? At paano may papamahagi? At paano mag-expand? Tingin ka sa katabi mo. Through you and I.
Diyan nag-i-expand yung kingdom. Kaya naipapamahagi natin at naipapakita sa mundo that the kingdom is here now through you. Amen? Naniniwala ba kayo dyan? Baka medyo alanganin mo, parang hindi naman. Naniniwala ba kayo dyan? Amen? So through you and me. So as His kingdom is being manifested in the world, here on earth, ano nangyayari? His will is being done. Ako nyo? So naisa sa katuparan yung kalooban niya kung nag-e-expand at namamanifest yung kingdom dito sa mundo. Now, syempre marami nagtatanong, ano ba yung kingdom na yan? Kasama ba ako sa kingdom na yan? Well, kung tinanggap mo si Jesus Christ, kapatid, kasama ka dito. Amen? So paano ba kasi, alam nyo, the kingdom of God was mentioned in the Bible numerous times. So hindi ko masasakop lahat at may bibigay sa inyo lahat ng mga pagkakataon at yung mga lugar kung saan ito nabanggit. Pero gusto ko lang maintindihan natin ngayong gabing ito is mapanghawakan natin at maniwala tayo that we are kingdom citizens of God. Amen? 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 Isa pa? Amen. Praise God. Okay, nag-umpisa ito na binanggit ni John the Baptist. Remember, John the Baptist, nag-umpisa ito 3 years before mag-umpisa ng ministry si Jesus. Let me just read it to you. It says in Matthew, ito pala yung una kong verse. Hold on, ito. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So yung will niya nandun na sa heaven, okay na, nandun na eh. So sa pamamagitan natin, yung will na yan, yung kingdom na yan, maisa sa katuparan yan dito sa mundo. Kasi dun okay na eh. So kailangan maibaba dito. It's like bringing heaven down here on earth. And yes, we could do that. Amen? Tignan mo yung mukha ng katabi mo. Mukha bang heaven? Mukha bang heaven? Kasi dapat, kita mo, kingdom of heaven, yan yung nilalakad natin eh. Diba? So kailangan alam mo at alam mo sa sarili mo, heaven yung bit-bit ko. Amen? Amen. Sige, balik tayo sa Matthew chapter 3. Dito nag-umpisa yan, sinabi ni John the Baptist. In those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea and saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. See, wala pa si Jesus, hindi pa nag-umpisa yung ministry ni Jesus, sinasabi na ito ni John the Baptist, making way for the coming of Jesus Christ. Na sinasabi niya malapit na, it's already at hand. So, nung si Jesus na, nandito na, nag-start ng ministry, actually, after he was baptized with John the Baptist, and then na-tempt siya dun sa wilderness ni Satan, and then, Matthew 4, ito na yung sinabi niya. Matthew 4, verse 17, it says here, from that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Is at hand does not mean up in heaven. It's as close as the physical hand. Yun yung sinasabi niya, it's already at hand. Dito na ako eh. Alam niyo, pero hindi nag-gets pa ng mga tao at the time. Amen? So after nitong pagkakataon na ito, after nitong time na ito, nagpunta na siya doon, nakita niya na si Peter, si Simon, nakita niya na yung fishermen, sumama na sa kanya. And then again, let's talon tayo sa verse 23. It says here, and Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, preaching what? The gospel of the kingdom. So, kailangan ko linawin sa inyo, ang Panginoon po, nung nandito siya, hindi po niya pinreach o tinuro kung paano mag-cast out, kung paano magpagaling, kung paano gawin ito, o kung paano magpadami ng tinapay. Hindi niya tinuro yun. At hindi rin yun ang preach niya. Ang preach niya is what? The gospel of the kingdom. At nung preach niya yan, nakabuntot na at kasama na dyan yung alin. Ang binanggit dito, healing. Sabi dito, gospel of the kingdom and healing all kinds of sickness. Sinabi bang some? Ano ibig sabihin ng all? Sa Greek, all. Amen? All. Pag sinabing all, lahat. Ano ba? Ano ba pwedeng ano? Ano ba ibang pwedeng translation dyan? Para maintindihan natin sa Ilocano, ano? Ha? Hindi niya alam. Bisaya. Sa Bisaya, ano? Lahat. So, ibig sabihin, lahat ng klaseng sakit, lahat ng klaseng karamdaman, anong ginawa niya? He healed them all. Bakit? Kasi in heaven, walang sickness eh.
So kung nasan siya ngayon, hindi dapat magkaroon ng sickness. Hindi ko sinasabi, uy nako, bawal pag may sakit. Hindi yun ang sinasabi natin. Ang sinasabi rito, pag nandyan ang Panginoon, bawal na makita niya may sakit. Anong ginagawa niya? Pinagagaling niya. Amen? So kung ikaw nakakaramdam ka o may karamdaman ka at nandyan ang Panginoon sa'yo, sa loob mo palang pinagaling ka na niya. Ngayon, nasa sa'yo ngayon paano mailabas yan? Kung patuloy kang maniniwala sa pangako at sa kalooban ng Panginoon that healing is for you. Amen? Kasi ang ginagawa ng kalaban, pipilitin kang baguhin yung isip mo, hindi para sa yan. Pero kailangan itayo mo at ipanatag mo yung loob mo na ang kagalingan ay para sa iyo. Amen? So wherever he went, there was healing. Kahit saan siya magpunta, he was preaching the kingdom at pagkatapos ang nangyayari, he was casting out demons, he was healing the sick, prosperity andyan din yung pagkulang yung pagkain, walang kulang sa kanya. Amen? Walang kulang sa kanya. Kahit napakarami, he fed the 5,000. After feeding the 5,000, ano ba yun? Dalawang tinapay lang. Amen? Pero tapakain niya lahat. Anong ginawa niya? Nag-thank you lang siya. Same thing na ginagawa natin. Hindi pa man natin nakikita yung breakthrough o kung ano yung pinagpipray natin, anong ginagawa natin? Nagte-thank you. Amen. Lord, thank you for the breakthrough. Lord, thank you for the restoration. Lord, thank you for this prayer that you are now answering in Jesus' name. That is the prayer of faith. Kasi hindi magiging prayer of faith yan kung, Lord, kung will mo. Lord, kung will mo. Pero yung will niya, sinabi niya na sa Bible eh. Kapag tinatanong mo kung will niya pa, it means that you just don't know God. Amen? And which is why we read the Bible so that we are able to know God and the will of God for us. Amen? Dahil ang kalooban ng Panginoon para sa bawat isa sa atin is good. And only good. Amen? Kasi sa kingdom yan ang meron. Kumpleto dyan. Wala kang may kitang kulang, wala kang may kitang lack. It's complete. It's all good. Amen? Which is why when Jesus was telling us in Matthew 6 not to worry about, di ba, what we eat or what we wear, di ba? Sinasabi yan eh. Ano ba sabi niya? Provided na lahat yan eh. Di ba? Kung naintindihin yan, yung mga ibon nga eh. Di ba? Nadadamitan yan eh. Nakakakain yan. Amen? Pero tayo, bakit tayo alala ng alala? Sinasabi niya, at ano ba yung sinabi niya ron? Di ba? Seek first the kingdom of God and His righteousness. Ito tayo. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Seek first the kingdom of God. Kaya nga ito, binibigay ng Panginoon sa atin ngayon, ano ba itong kingdom na ito? Ano bang meron dito? And His righteousness. Sino ba yung righteousness niya? It's Jesus Christ. Amen? After the cross, what happened when we received Jesus Christ? You became what? The righteousness of God. Amen? So wala ka na ngayon shame. Wala ka na ngayon guilt. Bakit? Kasi all these things can be added to you if you seek the kingdom of God. Nakuha po? Napaka-importante na alam po natin ito. Amen? Walang condemnation kasi andyan na si Jesus. Alam natin na tinanggap niya at pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Amen? No, so yung pala, seek His kingdom. Pinasik niya yan, hindi dahil tinatago niya. Di ba? Pinahanap niya sa'yo, it's not that it was hidden from you, it was hidden for you. Paano ko ba explanation nito? Ito yung, for example, sa mag-asawa. Di ba minsan may hinahanap yung, kunyari na lang ako, may hinahanap ako minsan. Nakita ng misis ko na, uy, kailangan ng mister ko to eh. Di ba tinatabi niya? Tinabi niya para sa akin, hindi niya tinago para hindi ko makita. Tinabi niya para sa akin, nang sa ganun, pagkailangan ko na, alam ko kung saan ko hahanapin. Amen? Madalas sa atin ang ganito, ewan ko kung na-experience nyo, ewan ko kung ako lang. Kasi minsan may hinahanap akong gamit. For example, may hinahanap akong gamit. Minsan nasa harapan ko na, tinatanong ko pa siya, asan ba? Asan? Minsan lalapit na siya sa tabi ko. Ayan, no. Bakit ba hindi ko makita? Kasi there are times na, ano bang pwede kong, minsan kakaisip natin doon sa kung saan natin gagamitin yung bagay na hinahanap natin, una nating ang nasa isip na natin yung paggagamitan. Pero nakakalimutan natin na nawawala na pala sa isip natin yung hinahanap. Nakuha niyo ba? Nasusundan yung ibig ko sabihin? Like for example, sige, sa sa ballpen, may pipirmahan ka. Yung isip mo, kakahanap yung itsura ng pipirmahan mo. Pero yung hinahanap mo, ballpen eh. Nakuha niyo ako? Kaya kahit nandiyan nasa harap yung ballpen mo, hindi mo pa makita. Same thing with us.
Same thing with Christians or non-believers. Isip ng isip, paano ba yung negosyo ko? Paano ba yung trabaho ko? Paano ba yung pamilya ko? Paano ba ito? Paano ba ito? Paano ba ito? Nakakalimutan nila na lahat ng yun will be provided and it will all be fixed if you seek first the kingdom of God. Pag sinik mo yun, automatic, everything will be added to you. Amen? So kaya natin ginagawa ito, pinapaalala natin at nire-remind ng Panginoon sa atin, anak, alalahanin mo at tandaan mo, nandyan ako sa iyo. Amen? At siya magtuturo sa iyo. Siya magbibigay sa iyo. Kaya sabi nung madalas sinasabi, unahin mo muna to, unahin mo yung pamilya mo, about ganito, ganito. Alam nyo, pag inuna nyo ang Panginoon na magsasabi sa iyo kung paano mo susunod-sunurin yung mga yan, yung negosyo mo, yung pamilya mo, oras sa anak mo, oras sa ganito, oras sa ganito. Amen? Kasi kahit anong gawin mo, damihan ko muna oras sa pamilya ko, tapos yung ministry nandito, tapos nandito. Kakagulo-gulo pa rin eh. Pero pag unahin mo ang Diyos, the Spirit of wisdom is already there. Through the Holy Spirit, tutulungan ka ngayon kung paano maiaayos yan. Amen? At ito pang pinaka-the best pag ang Panginoon ang nagbigay sa'yo ng organizer ng oras mo, hindi ka pagod. Walang burnout. Amen? Kasi you seek first. Sinik mo ang Panginoon. Amen? At napaka-importante to dahil madalas sa atin nakakalimutan natin to. Hindi na natin nakikita na, oo nga no, ito nga pala dapat unahin ko. Siya nga pala dapat. It's the kingdom of God. Nabalik tayo. Now, bakit nga ba hindi ito nakikita? So, umpisahan muna natin sa non-believers. Umpisahan muna natin sa mundo. Amen? If there's someone watching right now na somehow hindi mo pa tinanggap ang Panginoon and you're new to this. So, para maintindihan mo, bakit hindi ko makita? Bakit, ano ba to? Ba't di ko makita yung kingdom of God na sinasabi mo? So, doon muna tayo sa non-believer. Remember when the Pharisees were asking Jesus, kailan ba darating ang kingdom of God? Tinanong yan. Di ba? Dito ka mabibilib kay Jesus talaga eh. Alam mo ilang beses itong mga Pharisees na, di ba, na pinagbibintangan. Actually, pinagbintangan pa siya eh, na nung nagka-cast out siya. Hindi, power ni Beelzebub yan. Yung ginagamit mo. Sinasabi pa ng mga Pharisees, hindi. Pero ano sabi ng Panginoon? If I am casting out by the power of God, then the kingdom of God has arrived. Alam mo, kung mahuhuli mo na si Jesus Christ dun sa kanyang mga sinasabi, na yung kingdom of God na pinaka-antay-antay ninyo, napakabulag ninyo, nandito na. Amen? Makukulit eh. Makukulit yung mga ano nun, hindi nila makita. Alam mo pa, isa pa eh. Remember this time, yung the woman was caught in adultery. The woman was caught in adultery. Anong ginawa ng mga Pharisees? Siyempre, inaano siya eh. Anong dapat gawin dito? Sabi sa law ni Moses. Sabi sa law ni Moses, dapat ba ito? Stone her to death. Alam mo, hindi magets ng mga Pharisees doon. This is just me. This is how I see it. You know, remember that the tablet of the commandments was written by what? The finger of God. And what was Jesus doing nung sinasabi nila yon? He was writing with his finger. Hindi na natin alam kung ano sinusulat niya. It's like, sinasabi niya na, sumusulat siyang ganon, yung sinasabi mo sa akin, nakautusan, ako nagsulat niyan eh. Amen? Pero they were just not getting it. They were just not getting it. So punta tayo dito, Luke 17:20 verse 20 to 21. It says here, now when he was asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, he answered them and said, the kingdom of God does not come with observation. The word observation here means parateresis sa Greek. It means careful observation. It means careful watch with hostility. Yun ang ibig sabihin yan. And then it says here, kasi ang hinahanap ng mga Pharisees, extravagante. Ang hinahanap nila parang something that would fall out from the sky. Uy, ito na yung Messiah natin. Hindi eh. Hindi nila nakikita. Di ba? Kasi hindi mo makikita yan kung hindi unang-una mababago yun nandyan sa loob mo. Nakuha po? Kaya sabi dito, nor will they say, see here or see there, for indeed the kingdom of God is within you. In the NASB translation, it says, the kingdom of God is in your midst. So sinasabi nila, si Jesus andito na eh. Yung kingdom na hinahanap mo, andito na eh. Diba Jesus is saying that He is the very embodiment of the kingdom of God. Nandun na sa harapan nila. It's in their midst. It's Jesus Himself. Pero hindi nila makita. Isipin nyo, the King of Kings, ito si Jesus. Tapos yung kingdom andun din. Na-imagine nyo ba kung nandun kayo? Kaya nga, praise God for us na we know, alam na natin ito ngayon. Amen? Now, bakit nga ba hindi nakikita? Punta tayo ron.
Di ba tinanong din ito ni Nicodemus? This is what Nicodemus asked. He was also a Pharisee. He's a teacher of the Pharisees. Amen? Says in John 3 verse 3. Bakit di nila nakikita? Jesus answered and said to him, most assuredly, I say to you, unless one is what? Born again, he cannot see the kingdom of God. The word born again in Greek also means born of God or born from above. Amen? And born again is not a religion. Kasi palaging sinasabi, religion yan, ganito ka, ganito ka. Born again is not a religion. Born again is a state of being. Amen? So pwede kang ma-born again pag natanggap mo ng Panginoon, maiintindihan mo, teka muna, ba't ka nga ba na-born again? Ba't ka na-born from above? Di natural, na-transfer ka ng domain. Amen? Namatay yung dating ikaw, bago ka na. Which is why the spirit, soul, and body. We have 3 parts, spirit, soul, at saka body. Dati, yung spirit natin, alive to sin, dead to God. Nung tinanggap mo si Jesus, naging alive to God, dead to sin. Now, yung soul mo and yung body mo, ngayon kailangan maintindihan mo na, okay, ito na pala ako. Yun ngayon ang sinasabi natin sa soul natin. Pinasusunod natin yung soul natin kung sino tayo sa spirit. Ano ba yung soul natin? That is our mind, will, and emotions. Yung emotion natin, kung paano tayo mag-isip. Kailangan na lang ipinapaalala natin, teka nga muna, I am now born of God. If I am born of God, syempre iba na ako. Nakuha nyo? At yun naman din yung namamanifest natin ngayon sa flesh. Kasun na po? Inulit niya sa verse 7, you must be born again or born from above in order to see the kingdom. Kaya hindi makita. So paano ngayon ang gagawin mo? Paano magiging born from above or born of God or born again? It's only one thing. Receive Jesus. Just have to receive Jesus. And believe that He died on the cross for your sins. At hindi lang siya namatay sa krus para mapatawad ang mga kasalanan mo. Namatay siya sa krus para hindi mo napagdaanan yung mga bagay na pinagdaanan niya. Okay, we are on this world. Nandito tayo sa mundo. There is tribulation. Yes, meron. Pero dahil nandyan ang Panginoon, may kakampi ka. Marami kasi nagtatanong sa akin, Pastor, paano ko pa tatanggapin si Jesus niyan kung hindi naman pala exempted sa tribulation, hindi naman pala exempted sa pagsubok? Oo nga, hindi ka nga exempted sa pagsubok, pero lahat naman nagkakaroon ng pagsubok, di ba? Kaya lang, pag wala kang Jesus, mag-isa ka. Ako, nyo? Kung wala kang Jesus, mag-isa ka. Sino kakampi mo? Sino magtuturo sa'yo? Paano mo pagtatagumpayan yan? Eh, pag may Jesus ka, siguradong tagumpay ka. Bakit? Napagtagumpayan niya eh. Amen? So, hindi pwedeng, hindi niya alam kung ano yung pwedeng daanan mo. Ituturo niya sa'yo kung paano mo malalampasan yan. Amen? So, this happens when we repent. Pag nag-repent tayo, ito yung very name ng Christian, ng ministry na ito. Metanoia. Change of mind. Repentance. Amen? Kumbaga, kung ganito ako tumingin noon, lilipat ko na yung tingin ko. Kung nakatingin ako sa drugs nung araw, nakatingin na ako kay Jesus. Kung nakatingin ako sa sugal nung araw, nakatingin na ako kay Jesus. Amen? Pag sinasabi ng mga kaibigan mo, yung mga dati mo kakilala, magsugal ka ulit, hindi na pwede yan. Bago na ako. Patay na yun. Nakatingin kay Jesus. It's just as easy as that. Ganun mo nire-renew, binabago mo yung isip mo. Amen? Ngayon, kapag hindi mo naiintindihan na meron ka na yan, o magsugal ka ulit, pwede pa ba? Pag nagtanong ka ng gano'n. Pag nagtanong ka ng gano'n, may problema. Amen? So, babalik ka. So, paano ngayon may equip? It's still the Word of God. It's in the Bible. Kinakausap niya tayo. Amen po? So, napaka-importante alam natin niya. Kaya 2 Corinthians 5 verse 17, it says, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. So, lahat ng lumang pinaggagawa mo na mali, na alam mo ng mga panahon, maaling inosente ka, o hindi mo alam yung mga bagay na ginagawa mo, nasama ka lang sa daloy o sa alon ng dagat na kinalalanguyan mo, kung ano man yan, na nagkataon, lumubog ka lang at lahat-lahat. Di ba? Ano sabi dito? All things have passed away. Behold, all things become new. Bago ka na. Kaya yun ang laging tatandaan mo sa sarili ninyo, pag may Jesus ka na, yung dating ikaw, wala na. Pag umauslong yan, okay, pag umuusbong yan, lumalabas yan na lahat ng kasamaan para pumapasok, wala na sa iyan eh. Pag puso ang usapan, pakatandaan nyo to, pag puso ang usapan, malinis na puso nyo. Kung puso ang pag-uusapan, bago na yung puso nyo. Amen? Kaso ang problema, meron tayo nito. Ang tinatawag ko nga rito, may mga pagpag. Amen? Pag sinabi pagpag, residue, ewan ko lahat, tawagin mo na kung ano meron yan.
May pagpag. Ang ginagawa dyan, tinatanggal yan. Paano mo papagpagin yan? Paano mo papabagsakin yan? Through the Word of God. Pero kung puso lang pag-uusapan, nung tinanggap mo si Jesus, Jesus gave you a new heart. And that heart that you have right now is the heart of Jesus. Amen? Kaya nga yung ginagawa mo, hindi ka na yung gusto kong bumait, pero di ko magawa. Hindi na ganun eh. Alam mo yun, kasi nga, ang bait-bait ko na, hindi na ako pwedeng maging masama. Nakuha mo, yun na yun eh. Bakit? Kapag gumawa ka ng masama, pag nagawa, let's just say, for example lang, biglang nadulas ka ng konti, nakagawa ka ng konting masama. Anong sasabihin mo sa sarili mo? Teka muna, hindi ako yan ah. Mali. Tingin ka ulit kay Jesus, Lord, thank you. Thank you, hindi na ako to. Balik ka ngayon, balik ka tingin mo kay Jesus, diretso ulit. Amen? Hindi yung condemnation, wala na yata, hindi na ako karapat dapat sa Panginoon kasi nagito, tinanggap ko siya, tapos nakalimutan ko, ginawa ko to. Iyon ang gusto ng kaaway. Hanggang makondem ka na makondem, hanggang nandiyan ka na sa sulok, iyak ka na ng iyak. Amen? Yan ang gustong-gusto ng kaaway. At tandaan mo, ang Panginoon, wala kang pwedeng gawin dito sa mundong ito para ikagalit niya sa'yo. Mahal na mahal ka niya, period. Amen? Mahal na mahal ka niya. Kahit ilang beses mo pa siyang ipagtulakan, ayoko na sa'yo. May mga iba dyan, minumura pa Panginoon. Alam niyo, pag bumalik kayo sa Kanya, andyan siya, open arms na tanggapin ka. Yan ang Panginoon natin. Amen? When this happens, alam niyo, pag tinanggap natin ang Panginoon, that all things have passed away, behold, all things become new. Lahat ng sa'yo, bago na, tinanggap mo na si Jesus Christ, that's the time that you start to see the kingdom of God. Remember Saul, bago siya naging Paul? Di ba nasilaw siya because of the glory of God? Hindi naman siya binulag ng Panginoon eh. Iba kasi sinasabi, binulag. Hindi ganoon ng Panginoon natin, hindi nang bubulag ang Panginoon. It just so happens na siyempre, kausap mo ang Panginoon eh. He's the resurrected Jesus already. So siyempre, yung glory, hindi mo kakayanin. Masisilaw ka. Nasilaw si Saul na naging Paul. Nung naging Paul na siya, nagliwanag at nakita niya, wow, ito na pala yun. So pag tinanggap mo ang Panginoon, wow, ito pala yun. Amen? At makikita mo yan at malalakaran mo yan. You get to receive life that comes only from Jesus Christ. It says in John 14 verse 6, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yung life dito, this is in the Greek in Zoe life. When you say Zoe, this is the very life force of life. Alam mo yun? Yung pinanggagalingan ng buhay, ito yun. Yan yung ibibigay ng Panginoon sa'yo pag tinanggap mo siya. At yan yung meron kayong lahat ngayon. Amen? Kaya lang, sinasabi ng kaaway, hindi, wala ka pa niyan. Sus, tignan mo yung itsura mo. Ganyan ang sinasabi ng kalaban. Pero kailangan panindigan mo kung anong meron ka. Now, listen to this. Sa'yo yan, di ba? Yung eternal, ito rin yung eternal life. Ito yung binabanggit na eternal life. Everlasting life. Yan yung Zoe life. Yan yung life na hatid ng Panginoon. Isipin mo yung daan, yung katotohanan, at yung buhay, binigay niya sa'yo nung tinanggap mo siya. Amen? Now, listen to this. When we receive Jesus, nung tinanggap natin ang Panginoon, He decided to live in you. Amen? Kaya nga talagang napakapalad natin mga Kristiyano dahil tayo lang ang may Diyos na sinasamba na nakatira sa atin. Yung iba, napakalayo na sinasamba nila. Pero tayo, ang sinasamba natin, nandito na sa loob natin. Tumira siya sa'yo. Eh, yung iba kasi hindi, napaka-unholy mo para tumira dyan. Parang sinasabi mo, unholy, itinanggap po si Jesus eh. So, ibig sabihin, I'm now holy. Amen? Kaya mo sabihin niya, sabihin mo sa katabi mo, you're holy. Sa kanan, you're holy. Amen. Ngayon, sabihin mo sa sarili mo, I am holy. Because the Holy Spirit resides in me. Amen. Ang laking pagkakaiba po ng ganyan, pag yung katotohanan at revelation na yan, alam mo. Bakit? Kasi yung iba, it's just a bunch of rules and regulations na kailangan mong gawin. Pag meron kang ganyan, ibig sabihin, hindi na babago yung sa loob mo. Kailangan pang pagsabihan para magbago. Ito, it comes from within, na sinasabi sa'yo, hindi mo na dapat ginagawa yan dahil ibang tao, ibang nilalang ka na. Amen? Now listen to this. Si Jesus, tumira sa'yo. Amen? At kanina, pinag-uusapan natin that Jesus is the King of Kings, at kung saan siya magpunta, yung kingdom nandun. Tama? Listen to this, Revelations 1, verse 5 to 6. It says here, and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth, to him who loved us and washed us from our sins in his own blood. Verse 6, and has made us, what? Kings. Sabi mo sa katabi mo, you're a king. And priest to his God and Father.
To Him be glory and dominion forever and amen. Nasa Bible yan, hindi ko po inimbento yan. Hari ka. Now listen to this. If Jesus made us kings, and inside of us resides the King of Kings, at kung nasan si Jesus, yung kingdom nandun, wherever you go, the kingdom comes. Nakuha nyo ba? Now, ang tanong, bakit parang hindi ko makita yung kingdom? Amen? In Galatians 5, binanggit yan. Di ba Galatians 5, you will not inherit the kingdom of God kapag andyan yung works of the flesh, ginagawa mo. Amen? Hindi ibig sabihin you will not inherit, damned ka na for damnation, hell ka na. No. Ibig sabihin no, not inherit the kingdom of God, you will not be able to walk in the everlasting life or the abundant life that Jesus has to offer. Bakit? Kasi nasa flesh ka. Pero kung nasa spirit ka, you will inherit all these things. Kaya nga sabi niya, if you seek first the kingdom of God and His righteousness, Jesus Christ, you are now forgiven, you have been justified, you have been qualified. Amen? You have been sanctified. Pag nga nandun, alam mo, okay, Lord God, thank you. Tatanggapin ko to. Kasi because of Jesus, yes, ito yun eh, the bad that we deserve, we don't get. The good that we don't deserve, we get because of Jesus Christ. Amen? That is all because of Jesus. Kaya napakapalad natin, mga kapatid. Amen? Sobra. Now, galing tayo sa non-believer. So, believer na tayo. Doon tayo ngayon. Kasi isipin nyo yun, no? King of Kings, bit-bit mo, kahit saan ka magpunta, katulad ni Jesus Christ, bit-bit mo yung kingdom, kahit saan ka magpunta. Ibig sabihin, dapat na ma-manifest yung kingdom. Now, ang tanong, bakit yung believers hindi ma-manifest yung kingdom? Okay, gaya na tayo sa non-believer. Yung non-believer, kaya hindi nila makita yung kingdom because they're not yet born again. Hindi nila tinanggap si Jesus Christ. Hindi nila naintindihan yung cross. Pero now, naintindihan na nila. Okay, andito na tayo, Christian na. So, ano nangyayari? Why are they not receiving Jesus after knowing that they have already been transferred from the kingdom of darkness to the kingdom of His dear loved Son? Ganun na po nangyari sa atin nung tinanggap natin ng Panginoon eh. Let's go to that verse. Colossians 1, verse 13 to 14. He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Ito nangyari sa atin. Yung kanina, inumpisahan ko sa storya ng dalawang kings, yung dalawang kingdom. Nailipat na tayo ng kingdom. And somehow, ito nangyayari. Nailipat ka na ng kingdom, pero magpasa hanggang ngayon, nandito sa isip mo, talunan ka pa rin. Nandito sa isip mo, mahina ka pa rin. Nandito sa isip mo, makasalanan ka pa rin. Tinanggap mo nga si Jesus, anong ginawa mo? Ni-recite mo lang. Wala talagang metanoia. Walang change of mind. Walang change of direction. Walang mind renewal. Amen? To the things of God. Nakuha po? So yun ang patuloy nating ginagawa. Kaya tayo nag-renew ng mind. Binabago natin yung isip natin at make it to obey Christ. Amen? It says in 2 Corinthians 10, 3 to 5, it says here, ito yun, bakit di nagmamanifest? For though we live in the world, we do not wage war as the world does. Yes, may mundo, pero ang panlaban natin, hindi ka kukuha ng Armalite, tapos pag kami nanloko sa'yo, babarili mo na lang, papatay. Hindi na gano'n. Hindi gano'n ang panlaban natin. And it says here, the weapons we fight with are not weapons of the world. On the contrary, they have divine power, listen to this, to demolish what? Strongholds. Yan ang marami, ang non-believer, yes, pero minsan, mas marami pa sa Kristiyano na hanggang ngayon may stronghold. Paano ba pinababagsak yan? How do we demolish strongholds? It's through the Word of God. Pag dalaman mo yung katotohanan, o nga, mali nga ito kailangan mo lang maniwala dun sa sinabi ng Panginoon. Amen? So, sige, kaya NIV ginamit ko rito. Ano ito? Ano itong strongholds na ito? Amen? Says here, in verse 5, we demolish arguments. So, yan pala yung strongholds. Yung arguments and every pretension that set itself against the knowledge of God. So, ito yung strongholds na kailangan pabagsakin. Yung mga false arguments. Yung mga arguments na sinasabi, hindi, mahina ka, hindi mo kaya yan. Teka, hindi ka pa magaling. Ay, hindi mo maabot yan. Yan yung mga false arguments. At anong sabi na dapat gagawin natin? We take captive every thought to make it obedient to Christ. What do we do? Pag pumasok yan sa isip mo na, ay, hindi ko na hindi mo magagawa, ay, hindi ka nagagaling, ay, hindi ka nayayaman, ay, hindi ka matatanggap sa trabaho na yan. What do you do with that thought? You arrest that thought. Amen? Arrestuhin mo, hindi ka pwede. You have to obey Christ. Kasi sabi ng Panginoon, I am prospered, I am healed,
And I am good. Amen? So yun ang dapat na ginagawa natin. Yung strongholds na yan. Yan yung nag-argue kay God sa mga sinasabi ng Panginoon. Di ba? Yung, I can do all things. Sabi ng Panginoon, hindi. Parang hindi naman. Di ba? I can do all things through Christ who strengthen me. Parang hindi naman. Yan yung argument. Yan yung argument na nangyayari. I am prospered. Asa ka pa. May mga ganyan. Yan yung mga arguments na kailangan mong arestuhin. Di ba? Yung asawa mo. Yung asawa ko magbabago na. Yes, thank you, Jesus. Tapos biglang, sus! In your dreams. Gaganyan naman. Gaganyan. Yan ang sinasabi ng kaaway sa panaginip. Pero anong gagawin mo pag pumasok sa isip mo? Arrest it. Hindi pwede yan. Bawal yan. Hindi kasama yan. You have to obey Christ. The word has the final say. In Jesus' name. Nakuha nyo? So when this comes into our minds, o baka sakali, meron pa sa inyo na hanggang ngayon may mga bulong pa na ganyan, anong gagawin mo? The Bible said that we take it captive and make it obedient to Christ. Pasunurin mo. Amen? Kahit na napaka-imposible, kahit na araw-araw, alam mo yung, ang ganda-ganda ng prayer mo nung gabi. Yes, alam mo, ito, nag-worship tayo. Di ba? Somehow our hearts get stirred, right? But when we get home, ang ganda pa, ang ganda. Paggising mo, biglang, parang wala na namang gana, parang ayaw na naman. Ganun nangyayari. So, ang gagawin mo, bubuhayin mo ulit. Kung ano yung natanggap mo kahapon, nung gabing yun, nung nangako ka sa Panginoon, Lord, di pwede. Ikaw ang nagsasabi, ito ang totoo. Ikaw ang masusunod. Ganun dapat. Andun dapat yung faith and patience, what? Inherit the promises. Yung faith, naniwala ka. Yung patience, ano yun? It's the thing that makes your faith constantly and consistently the same. Kung naniwala ka noon, maniniwala ka ngayon, at magpakailanman, paniniwalaan mo yan hanggang makita mo sa mata mo. Amen? Kaya nagpapasalamat ka, Lord, thank you kasi akin yan. Yun yung faith eh. Hebrews 11:1. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Even if you don't see it yet, you know it's yours. Parang titulo ng bahay yan. Hindi mo man makita yung bahay mo dyan. Pag sinabing yung bahay mo doon, akin yun. Nakuha niyo ko? Akin yun. Di ba? Kahit pagbalik-baliktad mo sitwasyon, may pirma ako, meron akong titulo, akin yan. At yung pangako ng Panginoon sa inyo was signed by Jesus' blood. It's yours. Amen? So, capture that thought. So, anong gagawin daw natin? After yan, pag-capture mo yan, nakita mo yan, na-demolish mo yan through the Word of God, inaresto mo yan, you make it obedient to Christ. Anong gagawin nyo? We renew our minds. It says here on Romans 12 verse 2, ayan, and do not be conformed to the world, but be transformed by the renewing of your mind. Lagi tinatanong sa akin yan, Pastor, ano ba yung renewing ng mind? Napakasimple, kapatid. Baguhin mo yung isip mo. Renew your mind nga eh. So katulad ng sinasabi natin kanina, sinabi ng kalaban sa'yo, ay wala, hindi ka na magbabago, ganyan ka na, habang buhay ka ng ganyan, lugmok ka na, baong ka sa utang. Babaguhin mo yung isip mo, hindi eh. I'm prospered in Jesus' name eh. Even if I don't see it yet, I am prospered on the inside. Si Joseph, nakita nyo na ba? Ay kabebenta pa lang sa kanya as slave. Sinabi ng Panginoon sa kanya, he is a prosperous man. Bakit? Because on the inside, God is with him. Amen? At sa inyo, God is not just with you, He is in you. Amen? Nasa inyo siya. So wala ka na pwedeng gawing excuse para hindi maisakatuparan yan. Amen? It's all in the mind. Nandito lang. Baguhin natin yung isip natin so that what? We may be able to prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Naalala ko, alam niyo yung storya ni Troy, di ba? The fall of Troy. Amen? Paano ba bumagsak yan? From the inside. Paano nakapasok yung Trojan horse doon? Wow, ganda. Di ba? Kakaiba. Uy, regalo. Di ba? Minsan, ganyan ang kalaban. Magbibigay ng parang mukhang maganda. Pero yung pala, biglang pagpasok sa loob, patay, sablay. Bakit mas epektibo na sa loob muna nagbabago? Kasi sigurado ka. Kaya nga gano'n ang ginawa ng Panginoon eh. Hindi ka na niya hinintay na magbago pa. Tumira muna siya sa'yo. Nakuha nyo? Pagtira niya sa inyo, yung pagbabago naranasan mo. Amen? Hindi siya naghihintay na magbago ka. Ang kailangan mo lang, tanggapin siya. Hayaan mo kung pumasok niya sa'yo nang maramdaman mo at makita mo ang katotohanan ng buhay. Amen?
At yun ang nangyayari. At pag nangyayari yun, that's the time na ngayon nga, pinapaalala natin, okay, ang Panginoon nasa akin. Ang Panginoon, kahit saan siya magpunta noon, bitbit niya yung kingdom. Ang Panginoon, kung saan siya magpunta noon, may healing, may multiplication, may everything that is happening, talaga parang unordinary, parang extraordinary na yung nangyayari. Ibig sabihin, kaya ko rin palang gawin yun. Bakit? Kasi ang Panginoon nasa akin. Amen? Tingin ka sa katabi mo, mukha ba nandiyan si Lord? Amen? Si Jesus nandiyan ba? Amen? Dapat makita mo yan kasi kahit sa ka magpunta, alam niyo yung mapunta kasi isang lugar na kung saan, alam mo yung may isang lugar na parang, alam mo yung parang anong tawag ito, pag nagtampuhan na ng, may pinagsakluban ng langit at lupa, itsura ng mga tao, pagdating mo parang nagbabago sila. Naman nyo ba? Pumunta ka na lang sa isang lugar. Minsan, yung isang store o isang tindahan o isang restaurant, napapansin nyo ba? Dahil bitbit nyo si Jesus, dumating ka, walang ka-customer. Pag-upo mo, napuno. Kayo ba nararamdaman nyo yan? Yes. Bakit? Kasi si Jesus bitbit nyo. Ang hindi ko maintindihan, nakikita natin sa iba yan, oo, alam mo, ikaw, favored ka, ganyan ka. Pero pag sa sarili mo na, pag mag-isa ka, alalang-alala ka. Parang nakalimutan ko ata na may favor ako ng Panginoon eh. Yun ang problema. Kaya mong maniwala para sa ibang tao, pero sa sarili mo, doon tayo nagkakaproblema. Kaya ngayong gabing ito, yan ang pinapaalala ng Panginoon sa inyo. Anak, andito ako sa loob mo. Kahit saan ka magpunta, kahit saan mo iapak ang paa mo, kasama mo ako. Nasaan ba ako noon? Ano ba nangyayari sa paligid ko? Every time I am moved with compassion, what happens? Amen? At ano bang dumadaloy sa atin ngayon? It's compassion. Kaya kanina, di ba, yung intro ko sa storya, tinulungan ng kapatid, yung kapatid, kung paano siya mamuhay ulit ng pagiging hari, ng pagiging prinsipe. At ganun ang ginagawa natin sa bawat isa, sa mga hindi pa nakakaunawa ng salita ng Diyos. Amen? Kasi kung nakikita mo na parang mali, yes, huwag ka naman maging abrasive. Ay, hindi ganun ha. Siyempre, love pa rin naman tayo. We speak the truth in love. Amen? Kailangan love pa rin ang usapan natin. Pero dahil pag tunay ka nagmamahal, may siyempre, gagawa ka ng parang para makausap yan. Diba? At si Holy Spirit ang magbibigay sa'yo ng correct and perfect timing mo para kausapin yan. Amen? Kasi pag narong timing ka, baka na-flesh ka lang, nagmadali ka. Amen? Andyan si Holy Spirit para sa atin. So the will of God is what? His kingdom would come here on earth as it is in heaven. At dahil nandyan na yung kingdom sa'yo, nandyan na yung King of Kings, and you yourself are kings, ikaw ngayon ang nagagamit para ma-manifest ang kingdom dito sa mundo. Amen? Kaya gusto ko maintindihan nyo ngayong gabing ito is maging totoo sa puso ninyo na bitbit nyo na yan. Amen? Kasi pag bitbit mo yan, ito lang yan eh. Pagka, kunyari, meron sa isang camp, for example, sa isang camp, wherein bawal yung cellphone. Biglang may nangailangan ng cellphone. May cellphone ka. Ikaw lang yung pwede mag-cellphone. Just in case. Di ba? Parang, uy, may anak ko dyan. Nakuha niyo ako? Kasi alam mo meron ka. Nakuha niyo ako? Pero pag alam mo, parang, meron ba ako nun? Minsan ganun ka, alanganin ka, hindi mo alam eh. Pero pag alam mo, meron ako dyan. Ito yan. Ganito yan. Di ba? Excited tayo. Yun yung binigay sa atin ni Lord eh. Amen? Kaya nabibless yung ibang tao. Kumbaga yung hindi nila nakikita noon, nakikita nila sa'yo. Ito yung hinahanap ko. Ito yung pakatagal-tagal ko ng sagot sa isip ko. Hindi ko naman tinanong sa'yo, pero sinagot mo. Nakuha nyo? Kasi yung mga tanong nila, hindi man nila na-verbalize, narinig ng Panginoon yan eh. Amen? At dahil ang Panginoon nasa inyo, alam niya ngayon kung sino yung kakausapin niya, punta mo yun. Kasi yung sagot na hinahanap niya, dala mo. Punta mo yun. Kasi yung tulong na kailangan niya, bitbit mo. Nakuha nyo ako? Ganun ang ginagawa ng Panginoon sa atin. And as His kingdom expands, na-expand yan, na-manifest yan, yan naman, kingdom expansion eh. Alam nyo ba, in the process, na-expanding kayo. Parang di naman ata. Because the kingdom, yun ang will niya eh. Ma-expand yung kingdom. And by expanding His kingdom, of course, He's also expanding you. Amen? Expanding your sphere of influences. O kung ano man yung meron kang ina-expand yan. Bakit? Kasi it's for God's glory. Amen? Kasi we are blessed to be a blessing. Amen? God gives seeds to sower. Amen? So, binibigyan ka niya ng seed because you sow. Amen? So, hindi naman niya patuloy na ibibigay siya. Ba't humihinto yung blessings ko dito? Siyempre, hanap siya ng iba kung saan
free-flowing. Amen? Kapag free-flowing ka, nagagamit ka ng Panginoon. God goes the same thing with this. Kapag yung kingdom mindset nandiyan na sa isip mo, alam mo na yan, na alam mong kingdom citizen ka, hari ka, at bitbit mo ang Panginoon. Yung pag-operate mo, iba din. Kaya nga si Moses, ginamit niya rin eh. Ba't si Moses ang ginamit niya? Kasi si Moses, he was not born a slave. Amen? Talaga, siya eh, aral siya. Aral siyang tao. Paano mo ililid yung mga slave kung ikaw mismo slave? Amen? So alam ng Panginoon yung mga bagay na yan, but God needs our cooperation. Kaya ng cooperation natin. Ang problema, minsan, ayaw natin mag-cooperate. Hindi ko nga maintindihan dito, minsan ang Kristiyano, mas tuwan-tuwa pang kumo-cooperate sa mga bulong ng kaaway kaysa sa Panginoon. Amen? We must cooperate to God's will. Bakit? Kasi hindi lang ikaw yung mabibless pa yung ibang tao. Mabibless yung mundo. Imagine ilan tayo lahat dito. Nagpapagamit ka, nagko-cooperate ka doon sa expansion ng kingdom niya. Imagine mo na lang, paano mababago yung mundo? Grabe. Baka hindi mo na kailangan ng gobyerno. Lahat tayong bait na. Amen? Nakuha niyo ba yun? But this is also possible. If we truly believe. Amen? The kingdom is already in you. Now, all we have to do is to manifest it on the outside. Here's the thing. Kaya sabi ko nga sa inyo, alam niyo ba, na pag panalo ka, panalo din siya eh. Nakuha niyo ko? Hindi naman niya gusto na. Talunan ka, diyan ka. Diba? Hindi. Pag nananalo ka, panalo siya. Kaya gusto niya, manalo ka. Eto tanong, teka muna. Di ba panalo na siya? O ano ibig sabihin nun? Panalo ka na din. Amen. Ito yan eh. Kaya kahit na ganong kahirap yun nandiyan sa harapan mo, knowing that God and Jesus already overcame, you will overcome. Kahit ganong kamposible, kahit ganong kataas yung problema na kinakaharap mo ngayon, kahit marami ng sumausaw na bulong ng kaaway dyan, alam mong panalo ka eh. So you can still look past the tribulation, the trials, and the suffering. Bakit? Kasi panalo ka. Amen? No, may laban kasi talaga. So dapat handa ka. Dapat alam mo kung sino bitbit mo. Anong kaya mo through Him. It says here in 1 Peter 1:13-14, it says here, therefore, gird up the loins of your mind. Basa ko, hanip, may loins pala yung isip natin. Di ba? Parang ibig lang naman sabihin ni Paul dito. Alam mo yung kung paano mo iangat yung, tara, game. So ganun mong gagawin sa isip mo. Gird up the loins of your mind. Be sober. Ano ibig sabihin? Wake up! Wake up. Gising. Gising. Amen? Wake up. Gising. Be sober. Ano sabi dito? And rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. It goes back and it goes down to how God reveals His love for you. Yun yung revelation ng grace eh. Pag naintindihan mo na mahal ka ng Panginoon, na wala kang pwedeng gawin dito sa mundong ito para kamunghiang ka niya, hindi ka mahihiyan lumapit sa Kanya. Amen? At pag ito, may revelation ka, ito yung nakakapagbago dito mo ngayon natin na ma-manifest yung kingdom of God dito sa mundo. Nakuha po? Doon tayo tumingin. Di ba? Pag diyan ka tumingin sa negativity, mahirap eh. Mayayari tayo dyan. Hindi di ba, huwag ka tumingin doon sa sinasabi ng mundo tungkol sa'yo. Tumingin ka doon o pakinggan mo yung sinasabi ng Panginoon tungkol sa'yo. Amen? Kung sino ka. Mabuti pa nga ang Panginoon, mas tiwala pa siya sa iyo eh. Ibig sabihin, mas tiwala pa siya sa kaya mong gawin kaysa sa sarili mo. Natanong mo na ba yun? Minsan parang ikaw, hindi ko kaya eh. Sasabihin ni Lord, anak, kaya mo eh. Sige nga, sabihin nyo, kaya ko. I can do all things. Through Christ, who strengthens me. Amen. Diba? Sasabihin ng kalaban yan, depressed ka. Well, alam mo, depressed ka, magpaka-depressed ka na lang. Alam mo, tanga ka. Alam mo, bobo ka. Alam mo, ganito ka. Wala kang kwenta. Yan ang sinasabi ng kalaban eh. Ngayon tayo, pagka medyo tinamaan tayo niyan, tanga nga ata ako ah. Diba? Minsan ganun ka eh. Diba? Bobo na nga ata ako. Minsan pag ganyan ka eh. Oo nga ata. So siyempre, pag alam mo ng ganun, ayaw mo na kumausap kung kanino kasi, naku, baka matanga pa ako nun. Diba? Yun ang ginagawa ng kaaway. Kaya ba't mo papakinggan yun? Eh, ang gagawin, wala eh. Pag narinig mo yun, anong gagawin mo? Umabante, hindi, atras ka eh. Tanga pala ako ha. Patras eh.
Pero pag sinasabi ng Panginoon sa'yo, yun ang pinakikinggan mo, I can do all things, you can do all things, you're healed, you're prospered, papati ka, yes, yes. Diba? Nakuha nyo? Napaka-importante na malaman natin itong gabing ito. Ano sabi dito? As obedient children, not conforming yourselves to the former lust, as in your ignorance. Ito yan eh. Alam mo na eh. Nabago ka na eh. Alam mo na yung katotohanan eh. Ba't babalik ka pa doon sa dati? Naku nyo, ba't babalik ka pa doon? Kung baga yung dating, minsan may mga dati tayong mga ugali, may mga dati tayong mga ganito, magbiro ka ng ganito, mga bastos ka magbiro, mga ganyan. Wala na yun, nawawala lahat yun. Yung dati, kapag nakakita ka ng chicks, whoop, whoop, may gano'n ba na? Wala na lahat yun. Nawawala lahat yun. Lahat ng mga hilig ng laman, nawawala yan eh. Bakit? Kasi nakita mo na, na-reveal na sa'yo ng Panginoon kung gaano kanya kamahal. Pag na-reveal ng Panginoon sa'yo kung gaano kanya kamahal, na-reveal din sa'yo kung gaano niya kamahal yung kapwa-tao mo. Kung alam mo na mahal niya yung kapwa-tao mo, mambabastos ka ba o maninira ka o manloloko ka pa? Hindi na. Bakit? Kasi mahal ni Lord yun eh. Higit sa lahat, kapatid ko yun. Amen? Kaya hindi mo gagawin yun. Nabago ka sa loob. And when we do this, at pag ganito na, you know who you are in Christ and believed as an obedient child, His kingdom now is being manifested here on earth. Amen? Na ma-manifest ito. At pag nag-manifest ito, nakikita ng tao yan. Sa loob lang ng bahay nyo, nakikita na kagad ng mga kapamilya nyo eh. Amen? Di ba? Kung mag-preach ka na rin lang o mag-share ka, minsan di mo na nga kailangan mag-share eh. The best sharing that you can give is your life. The best preaching that you can preach is your life. Yan yung tinitignan ng tao. Minsan di mo na, uy, tara, sama ka. Hindi na. Kasi pag nakita ka nila, paano magawa yan? Paano yun? Ano meron dyan? Pengi ako. Amen? Nung araw, parang, ganda ng ano niya na. Pengi ako niya, pero ngayon iba na. Amen? Pengi nga rin ako niyan. Paano yan? Ano yan? Jesus Christ. Amen? Laking bagay nito pag nakita nyo to. At nakikita ng ibang tao ito sa inyo. Isipin nyo, ang will ng Panginoon is to expand His kingdom, right? Yan ang will ng Panginoon. Tignan nyo si Abraham. Abraham believed God, right? Anong unang-unang ginawa niya kay Abraham? He blowed Abraham up. I'm gonna bless you. You'll be a blessing. I'm gonna make your name great. Amen? Nakuha niyo ako? Kasi para after Abraham, syempre, dumating mga anak niya, and then the tribes, and then the kingdom. Nakuha niyo? Kapag naniniwala ka sa Panginoon at nakikita ng Panginoon na naniniwala ka sa bawat sinasabi niya, expansion is upon you. Amen? Bakit? Kasi nagagamit niya rin yan eh. Nakukuha nyo? Nagiging blessing ka sa ibang tao. If we believe in Jesus, we are joint heirs. Remember? Naniniwala ba kayo dyan? O baka parang hanggang pakinig na lang at ano, amen? Kailangan tayuan natin to. God wants this for us. So it's time to get rid. Paalisin na natin yan. Huwag na natin paniwalaan yan. Tanggalin na natin sa isip natin yan. I-bring down na natin yung strongholds na yan. Yung poverty mindset, yung hindi ko kaya, yung matanda na ako, napag-iwanan na ako. Tanggalin nyo na yan sa isip nyo. Kasi si Jesus nandyan na sa inyo. Amen? Nandyan na si Jesus sa inyo. Hindi na kayo pababayaan. Nandyan na sa inyo lahat ng kakayahan kasama ng biyaya niya. The grace of God. Because grace is what? Grace is the thing that gives us the strength, power, and ability. Grace. God gives us the grace to create wealth. Amen? Siya nagbibigay sa atin nun. Amen? Naniniwala ba kayong kaya nyo? Yes. Kasi pagka hindi nangyari yan, hindi pwedeng problema ni God yan. Hindi pwedeng kasalanan niya kasi binigay niya na. Amen? So it's time, ito yan eh, we all have been given gifts, right? But to give effort and put effort on the gift, tayo na yun. Amen? At magugulat ka, in return, magugulat ka, yung gift na yan will also be working for you. Nakuha nyo? Binigay ng Panginoon yan eh. Amen? Kailangan ng cooperation natin. Di ba si David? David, kailangan pa rin niyang pulutin yung bato para patayin si Goliath. Di ba? Moses, even, kailangan pa rin niyang ingat yung staff. Di ba? Reklamo kay Lord. Lord, tulungan mo ako. Anong pinagsasabi ba't umiiyak ka sa akin? Diba? Tusa mo, taas mo staff. Diba? Lahat may mga bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon. Ang tanong, ginagawa ba natin? At the start of this year, 2024, sinimulan ko yung message kong ganito.
And up until now, ito pa yun ang pinapasabi ng Panginoon sa ating lahat. Ginawa na ba natin yung pinagagawa niya? Amen? God needs us to do His will here on earth as it is in heaven. As He is, so are we in this world. Hindi na sinabing as He is, so are we in heaven, ha? In this world. So kung ano siya, ganun din tayo dito habang nakatayo ka at naglalakad sa mundong ito. At dahil you are kings and you have the King of Kings and wherever the King of Kings come, nandun yung kingdom, kung saan ka magpunta, bit-bit mo yung kingdom at namamanifest yung kingdom sa paligid mo. Amen? It's just here. So kailangan baguhin mo yung isip mo at ayusin mo at ipaalala mo sa sarili mo, oo nga, I'm a king. Sabihin mo nga, I'm a king. I'm a king. Are you really a king? Amen. Amen. Sipin nyo, yan ang meron kayo, kaya tanggapin natin yan. Guys, we were bought with a price. Hindi biro. Dugo ng Panginoong Hesus. Hindi biro. Namatay siya sa krus. Para sa'yo. Kaya nga every Christmas Day, pag Pasko, lagi kong sinasabi, lahat masyado na nakontento na dun sa pagmamahal ng Panginoon, dun sa pagpapatawad ng Panginoon. Samantalang, ang dami pang regalo ng Panginoon nakasama sa pagpapatawad. Prosperity, healing, deliverance, restoration, andun, hindi nila kinukuha. Kasi iniisip nila kung will mo. Mga kapatid, will ng Panginoon ang restoration sa buhay mo. Will ng Panginoon ang healing sa buhay mo. Will ng Panginoon ang prosperity sa buhay mo. Nababasa sa Bible yan. Kasi pag alam mo na kalooban niya, ipaglalaban mo kasi will niya pag alanganin ka, will mo ba to? Alanganin ka din, hindi mo mailalaban. Amen? Kaya lalo na sa sakit. Pag sinasabi mo, will ng Panginoon na magkasakit ako. Pag inisip mong will ng Panginoon na magkasakit ka, huwag ka na magpa-doktor. That's rebellion against God. Binigay ni Lord yan Ba't ka magpapadoktor? Nakuha nyo? Ang sakit hindi galing sa Panginoon. Amen? Ang gumagawa niyang kalaban. At natural, madalas, kadadala natin sa flesh at, minsan talagang abuso tayo Amen? At minsan naman, dahil sa kaabuso ng ibang tao, nagtahi-tahi na because we live in a fallen world. But take heart because Jesus has overcome the world and Jesus is in you. So healing is upon you. Amen? So dapat natin tandaan dito ganito. So naintindihan na natin, Kingdom kahit saan. Andyan tayo, pagdasan tayo, bit-bit natin, kahit sa kaumapak. Kaya lang, minsan ang believer ganito. Parang si Joshua. Ay, hindi. Parang si Joshua sa 13th chapter. We're just gonna go to the 13th chapter of Joshua. Parang si Joshua. 13th chapter. Meron po kasing pangalan na Joshua dito sa amin, sa Metanoia. But parang minsan tayo, as believers, bakit hindi na namamanifest yung kingdom? Kasi somehow, we become like Joshua on the 13th chapter. Sabi nito, Joshua 13 verse 1, it says here, Now Joshua was old, advanced in years. And the Lord said to him, nakakatawa ito pag binasa mo yun. Now, Joshua was old, advanced in years, and the Lord said to him, You are old, advanced in years. Inulit lang You are old, advanced in years. But listen to this. And there remains very much land yet to be possessed. I don't know about the age, pero I believe that Caleb and Joshua are same age. Si Caleb at this time, may mga ginagawa pa So somehow, Joshua was like in a point where, ayos na ako. Okay naman na Nagawa ko na to. Okay na, stable na. Okay na yung trust fund ng mga anak ko. May insurance na ako. May ganito na ako. Okay na ako. Ayos na ako. Minsan ganyan tayo. Pero sabi ng Panginoon, there remains very much land yet to be possessed. So sinasabi ng Panginoon sa atin, baka somehow ganito tayo ngayon, na parang, okay na. Hindi ko naman sinasabi sa inyo, hindi ko kayo ginaganon, hindi ko kayo pinapersa. Sinasabi ko lang at sinasabi ng Panginoon sa inyo ngayon, may mga pinapagawa pa sa inyo si Lord. At yung pinapagawa niyang yan yung milagro, yan yung breakthrough na pinagpe-pray ng iba. Kayo may dala nun. Kaya lang ayaw natin. Kasi, okay na ako. Steady na. Amen? So somehow God is speaking to us tonight. Ano ba ito? Baka pwede natin gawin. Yan ang sinasabi niya. Sabi ni God, marami pa Well, don't get me wrong. Si Joshua, he was a hero.
he led the Israelites to the promised land. Okay? Okay naman si Joshua eh. He was a good guy. But somehow, isang point ng buhay niya, parang umistedi na siya. Eh, minsan tayo ganun eh. I had a teaching before about complacency and contentment. Magkaibang bagay yun. Yung complacency, parang steady ka na. Contentment, magkaiba yun. Contentment means you're content to what you have, you're happy in what you're doing, pero you know that you're gonna advance more in the coming days. Ibig sabihin, alam mo, dumadaan ka lang. So yung contentment, yun dapat na meron tayo because we are content in Christ. At si Christ, anong binibigay sa atin? He stirs up our hearts to do more. Why? Because we have a God who is more. Amen? We don't have a God who lacks. Hindi siya kulang. Punong-puno siya. Kung punong-puno siya, di natural, punong-puno rin tayo dapat. Amen? Nasasalo nyo ba? Parang iba. Wala akong masalo-salo. Kailangan, masalo natin yan. Alam nyo, ang will ng Panginoon sa inyo, even in marriage, alam nyo ba na ang design ng Panginoon sa marriage is for you to have a fiery and romantic, happy marriage? Amen. Pero minsan parang, okay na, kakasundo naman kami. Okay na yan. Steady na. Ano ba yun? Kaya sinasabi ng Panginoon sa atin yan. Kaso, ang problema sa atin parang, steady na, ayaw ko na eh. Okay na to. Pero itinuturo ng Panginoon sa iyo yan eh. Sasabihin niya sa iyo kung anong dapat mong gawin. Sasabihin niya sa iyo kung anong dapat mong baguhin. Correction ha? Dapat mong baguhin sa sarili mo. Hindi ko sinasabi yung dapat mo ipabago sa asawa mo. Amen? Dahil ang pagbabago nag-uumpisa sa sarili, hindi sa asawa. Okay? Amen? Para lang, baka kasi mamaya, Pastor, kasi sabi mo, eto, ganito. Amen? Sa umpisa yan, dito sa puso yan. Amen? At ang Holy Spirit ang magbibigay sa inyo yan, hindi ako. Okay? Si Holy Spirit po. Amen? Diba, ang ayos na to, patent-atent lang, pakinig-kinig lang, okay na to. Patent-atent lang, may natututunan naman ako eh. Kaya lang may pinapagawa pa si Lord sa'yo eh. Kaya lang meron pa eh. At yung pinapagawa niya sa'yo, hindi ka lang bastang mabubusog, nabusog ka sa pagkain o busog ka sa salita. Busog na busog ka wherein talagang lahat mapapakain mo like Jesus fed the 5,000. Amen? Kung pwede mong bigyan ng 5,000 bahay, yung 5,000 tao, pwede mong gawin yan sa pamamagitan ng Panginoon. Amen? Pwede kang magamit dyan. At yan yung mga sinasabi sa atin ng Panginoon. Ang problema, ang kailangan natin gawin is we cooperate to what He says. Amen? Remember Mary? When Jesus turned water into wine? Sabi ng Panginoon, it's not my time yet. Pero sabi ni Mary doon sa mga servants, do what He says. So right now, this is the same thing that Jesus and I am telling you. Do what He says. Amen? Do what He says. Itong ginagawa natin. So ito kami dito, itong metanoia, this is what we do. Bakit ba? Kasi tumayo kami lahat dito, lahat from the booth to everything that, na bumubuo ng metanoia, lahat ng nagsusow and lahat kayo nakinig sa Panginoon. You did what He said. Kaya ito tayo ngayon. At marami nakakatanggap ng salita ng Diyos through this ministry. And praise God for all of you. Amen? So we take advantage. Ito sinabi ko nung last time eh. I-take advantage na natin yung advantage natin kay Jesus. Amen? May advantage na tayo eh. Yung iba wala pa eh. Kung baka nakaangat ka na eh. Take advantage mo na, nandiyan ka na eh. Kung baka nakatungtong ka na eh, mas nakikita mo na eh. Kasi binigyan ka na ng wisdom ng Panginoon eh. May sagad-sagarin na natin. Amen? Tinanggap mo na rin lang eh. Sagarin na natin. Ituloy-tuloy na natin. Huwag na yung, okay na to. Tama na. Pwede na to. Steady na. Amen? Hindi ko kayo pinipilit, hindi ko kayo pinipersa. Ang sinasabi na ng Panginoon sa inyo is just a nudge. Uy, sayang naman. Ay mabibless sa pamamagitan mo. Amen? Amen? Amen. Hindi ka na napag-iwanan. Sumasabay ka. Amen? Nauuna pa. Hindi ka na ubos, punong-puno ka. Hindi ka na basag, buong-buo ka. Amen? Hindi ka na lugmok, nasa taas ka. Amen? Kailangan makita nyo to. Hindi na ako kahiya-hiya. Hindi na ako pinagtatawanan. Bakit? Isa na akong hari na ginawa ng Panginoon. Amen? I'm almost done. Remember si Zacchaeus sa Luke 19? Just give you a story si Zacchaeus sa Luke 19. Kwento ko lang, the way Jesus does it, talagang iba eh, si Jesus. Si Zacchaeus, alam naman natin, si Zacchaeus was famous in their town. Si Zacchaeus, maliit lang na tao. I don't know kung gano'n siyang kalit, pero sabi ng Bible, maliit siya, umakit siya ng puno para lang makita si Jesus, and then tinawag siya ni Jesus. Pero si Zacchaeus was a very wealthy man. Kilala siya ron.
Pero kilala rin na loko-loko. Kilala rin siyang loko-loko. Pero sinabi ngayon ni Jesus, halika, baba ka. Doon ako sa inyo, kakain ngayong gabi. Doon ako kakain sa inyo. So nagkaroon ng chismis, nagkaroon ng medyo commotion na, wow, grabe, si Jesus, kakain doon sa sinner, sa makasalanan. Ganon lagi sinasabi ng mga tao si Jesus, tingnan mo to, ba't akala ka ba holy? Akala ka ba ganito? Ba't kakain ka doon sa makasalanan? Ba't ka ano ron? So si Zacchaeus, isang makasalanan tao, isang magulang na tao, sinabi kong magulang, yung saksakan ng gulang, nangiisa siya eh. Nangiisa siya. So magulang na tao, nagulat siya, Jesus, Son of God na tinatawag nila, Messiah, tinawag ako. I'm sure kung Messiah siya, alam niyang siraulo ako. Pero sabi ni Jesus, diyan ako kakain sa iyo. Alam niyo, hindi na kinailangan ni Jesus na sabihin pa, uy, wag mo nang gawin yan. Bawal yung ginawa mo. Ibalik mo yan doon sa pinagnakawan mo. Ibalik mo yan doon, sobra-sobra ka mag-interest. Hindi ginawa ni Jesus yan. Ang sinabi niya lang, tutuloy ako sa iyo, kakain tayo. Look what Zacchaeus said. Luke 19 says here. Then Zacchaeus stood and said to the Lord, look, Lord, I give half of my goods to the poor. And if I have taken anything from anyone by false accusation, I restore fourfold. Wala siyang sinabing gawin ni Zacchaeus, pero ngaling kay Zacchaeus mismo kung anong gagawin niya. Kung kinunang kita ng 10,000, ibabalik ko sa'yo 40,000. Kung kinunang kita ng 1,000,000, babalik ko sa'yo 4 million. Yan ang sinabi niya rito. Amen? Sinabi ba ni Jesus yun? Nagawin niya? Kusa niyang ginawa yun. Bakit? Kasi naramdaman ni Zacchaeus, ito yung pagmamahal. Ito yung pag-ibig. This is the kingdom. Amen? Yung kingdom, kumain kasama niya. Kahit pakasalanan siya. Kaya yung mali, itinuwid niya ng kusang ginawa niya. At hindi na kailangan sabihin pa ng iba. Nakuha niyo? He does it with His own free will. In verse 9, it says, Jesus said to him, today salvation has come to this house, because he also is a son of Abraham. For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. So ngayon sinasabi ng Panginoon sa inyo, sa ibang translation sinasabi to seek and to save which or those that was lost. Kung may mga nawalang bagay sa inyo, may mga nawalang negosyo sa inyo, may mga nawalang hindi karapat dapat sa inyo na nawala, Jesus is there to restore it back in Jesus' name. Kung ninakawan kayo ng kalusugan, ninakawan kayo ng kung ano-ano, Jesus is here to restore that health back in Jesus' name. Mahal kayo ng Panginoon. So, importante makita natin ngayong gabing ito that you have now been transferred in the kingdom of His Son, which is love. Amen? Do you see this, mga kapatid? So, we are not to judge other people, but to reconcile them back to God. Yun tayo eh. We have been given the ministry of reconciliation. Kaya nga sinasabi ko kanina, kung ngayon yung mindset mo, ganyan na, kingdom mindset, nandyan na sa'yo, and you are to expand the kingdom here on earth, ano yung ministry natin? Reconciliation. Paano natin marireconcile all things back to God? Kasi ine-expand ka rin. Nabibless ka din in the process of doing that. Amen? Sundan po? Nakuha niyo po? Nakuha niyo po? Napaka-importante na makuha natin ngayong gabing ito kasi ang daming nagpe-pray ng daan. Ang daming nagpe-pray ng katotohanan na makita na nila. Ang daming nagpe-pray ng kagalingan. Amen? Kayo may dala nun. Amen? So this is how Jesus preached the kingdom of God. So ganun din tayo. Pastor, hindi naman ako preacher. Ba't ako mag-preach ng gospel of the kingdom? Katulad ng sinabi ko kanina, the greatest preaching that you can ever give to a person is your life. Amen? It's your life. And yung life na yan, when you receive Jesus, is the Zoe life. The very life force of life is in you. Buhay na buhay ka. Amen? At yung buhay ng iba para maging masagana at maging maligaya at maging kaaya-aya din, nandyan sa'yo. Idadamot mo pa ba?
Let's stand up. It says in Luke 12, verse 31 to 32, "But seek the kingdom of God, and all these things shall be added to you." I want us to look at this verse in verse 32. "Do not fear, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom." Hindi niya tinatago sa inyo yan, hindi niya pinagkakait sa inyo yan. Gustong-gusto niya ibigay sa inyo. Actually, naibigay na nga eh. So, kailangan natin tayuan at paniwalaan na nandyan na. I'll read this and I'll end this with this message translation. What I'm trying to do here is get you to relax. Not be so preoccupied with getting so you can respond to God's giving. People who don't know God and the way He works fuss over these things. But you know both God and how He works. Steep yourself in God reality, God initiative, God provisions. You'll find all your everyday human concerns will be met. Don't be afraid of missing out. You're my dearest friends. The Father wants to give you the very kingdom itself. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. The kingdom is at hand, and the kingdom is within you, and the kingdom is in your midst, and the kingdom is in you. Let's worship the Lord.